Hello guys, for today's video is meron tayong i-restore na luma naming gamit. So, 3 years na to nung huli kong ginawa. Ito na nga, at dahil sa tagal ng panahon at syempre bakal to, kinain na ng kalawang yung mga part na lagi nababasa. So, ito is lagayan ng gas stove rack. So, ginawa natin dito guys, kasi nga kinalawang na siya, i-restore natin yung pintura, kasi pintura lang ang nasira dito. So, una natin gagawin, lilinisin natin yung ating stove rack. Tapos, meron niyang siding. Tinanggal ko na rin yung sidings niya, dalawa rin sa may gilid. Pero yung sa back, hindi ko na tinanggal kasi para may harang pa din. So, ba't ko siya tinanggal? Siyempre, yung paglalagyan ko kasi kailangan ko na yung space na wala nang sagabal. So, para pantay na siya dun sa countertop ko na nasa kusina. So, sariling gamit ko lang naman to guys, no? Ang gagawin ko lang para hindi masayang, syempre, i-restore natin para mapakinabangan ulit natin. So, after ko nga i-grind tong mga kalakalawang na to, so, gamit tayo dito ng grinder, syempre, tapos pinot natin yung siding, gamit ang cutting disc. Tapos nagpalit tayo ng flap disc. So, yung flap disc, yun yung parang liha na nakapaikot ko sa disc. So, yun yung ginamit ko na pantanggal doon sa nakakalawak kasi medyo mahirap na siyang tanggalin, nakadikit na sa bakal. So, ginaray natin yon. Ginagray natin lahat ng nakikita natin kalawang. Kailangan natin grainin para maging malinis sila yung ating gas stove rack. So, after nating mag-grind yan guys, sigurado natin na wala ng kalawang. Ayan, maglalagay tayo, syempre, DIY. So, para makatipid, kung meron kayo dyan panlinis ng CR, yun na lang nilagay natin. Tiles naman yung lilinisin natin dito eh. Yan, pinatakan lang natin siya dyan ng konting-konti. Yan. Tapos, aantayin lang natin siyang melt o malusaw dun sa kanyang. After nun, pupunasan na natin siya ng basahan. No? So, kuha tayo ng basahan, tapos pupunasan natin. Yung basahan natin, medyo basahin natin ng konti. Yan. Tapos, dun sa mga medyo mga buo-buo pa na dumi, ginamitan ko na lang ng paleta para hindi naman hirap linisin. So, pag punas natin ng basahan niya, wala na yung buo-buo. So, yan na, mabilis na natin malilinis. No? Hindi naman napakalinis ito guys, pero pwede na siyang pang gamit uli. No? So, lahat ng sulok, pinunasan natin, pati yung bakal, dinamay na natin. Makikita natin ali-aligas-gas. Siyempre, kailangan natin linisin uli yan para maibalik natin sa dati yung ating gas stove rack. So, importante yung malinis bago natin pinturahan ulit. Pati yung ilalim, mga gilid-gilid, mga kanto, kailangan natin linisin yun. So, after na nga natin linisin guys, is gagamit tayo dito ng epoxy primer para matibay yung ating gas stove rack. So, yung ginamit ko rin kasi dati dito, yung kulay itim na ganyan, epoxy. So, ang ginamit natin ngayon yung gray. No? So, yung brand ng hindi natin papakita, syempre. Tapos, yung nilagay natin na yun, epoxy reducer yun, yung parang pinakatubig niya. Para medyo lumabnaw yung ating primer. Para, syempre, mabilis siyang ipahid. Tapos, gagamit tayo dito, syempre, dati may lagayan tayo na maliit lang. Tapos, bibili tayo ng roller na cotton. Huwag yung foam guys, kasi pag foam, malulusaw yan sa epoxy primer. Matapang na epoxy primer, kaya ang gagamitin lang natin dito is brush or roller. Pwede rin pa spray kung may spray gun kayo. Pero ang prefer na gamitin talaga, advisable, is roller na 4 inch. Yan. So, pabalutan na uli natin siya ng primer. Lahat-lahat dyan, pati yung sulok-sulok. Kailangan natin i-primer ulit. Yan, para gumanda uli atin. So, pagkatapos nun, syempre, pag tuyo na, gagamit tayo ng ating top coat. Ginamit ko rito guys is yung chocolate brown na quick dry enamel. No? Yun yung ginamit natin. So, ito, hindi na ako naglagay ng tape kasi sarili ko lang ang mga gamit ko. So, kahit maglagpas-lagpas yan, okay na. Pero sa inyo guys, kung mas gusto nyo mas maganda, lagyan nyo ng tape yung yung tiles para hindi kumalat yung pintura. So, mas maganda kasi kapag gaganon. Kasi ako nagmamadali na ako na ito kaya kasi gagamitin ko na rin ito nung kinagabihan So, ayan, ginawa natin dyan is nag-first coating na tayo gamit ang ating roller. So, yung
yung roller ko na cotton, ano yan, 3 piraso yan. So, meron akong para sa primer, meron akong para sa quick dry enamel. So, yan, tsatsagain na lang natin talaga yan. Ganyan naman, pag mag-DIY tayo, tsatsagain natin ng kakapintura. So, medyo slowly but surely tayo dyan kasi may mga sulok-sulok pa yan. So, syempre, yung mga sulok-sulok, sisilipin natin hanggang sa matapos natin. Yan. Nasa sa inyo na yan guys kung mag-second coat pa kayo. Mas maganda kung mag-second coat, third coat kayo. Kaya, yan guys, tinan nyo na. Diba? Yung kalakalawang napipaint kanina ngayon, maganda na Bulok ulit. na eh. So, pwede na ulit natin siyang magagamit ng mga ilang taon na ulit.